Look, I am coming soon, and I give rewards according to what you have done. Revelation chapter 22 verse 12. Hello brothers and sisters in treasure hunting, how are you today? I wish you're in a good health, sound mind with a sound body as we're still fighting for the invisible COVID-19 2021 and so forth. Seems to me it's a never-ending war between the good and evil. Reminds me about the Armageddon, the final battle between the good and evil that's stated in the Bible. Anyways, our raffle draw will be on Saturday and the result will be announced on Monday. Just subscribe and comment in my channel. That's my new channel for inspirational Bible verses. The channel is The Good News Daily. At para nyo makita yun ay i-type lang ang isang title sa video ko doon para kayo makapag-subscribe at makapag-comment. At ngayon atin nang tatalakayin na itong tungkol sa treasure marker na ito, dalawang ibon na nakapatong. Saan nga kaya ang treasure sa lugar na ito? Ating tunghayan sa video. Okay, so meron tayong mga pictures dito na padala ng ating ka-TH at ito isa-isahin natin pagtingin at pagkilatis. Okay, sa itong unang picture ay dahil merong mga pattern diyan ay sa tingin ko ito ay hindi ito mga legit sign for treasure. Itong nandito na parang heart, yan lamang, ito lamang ay gawa ng tubig kasi ito'y sa tingin ko nasa gilid ng creek. Kaya ang patuloy na daloy ng tubig, yan ay nagka-carve ng mga butas at mga kakaibang itsura sa bato. Ngayon, malalaman natin kung totoo or legit treasure sign yan kasi merong kasama yan ng mga arrow, litra at iba pang mga kanji letters. Pero dito sa isang picture niya ay ito ay gawa na talaga ito ng tao. Ito ay letter V na merong isang pakpak lamang. At sa tingin ko dito meron pa ito natabunan ng alang ng lupa. Okay, ito ay legit sign for treasure as a marker ng mga Yamashita. Nandiyan yan sa mga codes, sa mga libro ng treasure codes and symbols. Ngayon, ang paghahanap ng item dito ay dalawa ang direksyon niya kasi meron siyang pakpak. Pwede ang dulo nito, pwede ito ang nagtuturo. Itong matulis niya, pwede yan ang arrow or pwede rin na ito ang arrow niya. Itong dito. Kaya dalawa ang pag-analyze ng direksyon nito. Ito yung number 1, saka ito yung number 2. Depende yan doon sa mga kasama niya na bato kung anong formation. Okay, mamaya tingnan natin sa kanyang drawing. At ito naman ay talagang sinadya na ito paggawa. Ito ay parang ulo na ito ng turtle or pawikan. Kung naalala nyo guys, pag itong magtatalik ang pawikan, makadikit yan sila, sa ibabaw yung lalaki, sa baba yung babae. At anong abang ibig sabihin yan pag nakapatong ang dalawang turtle? Meaning to say, ang mahalaga na tinatawag na precious cargo ay yung babae. Kasi ang babae na turtle, itong sa baba, ito siyang nagdadala ng mga precious eggs. Kaya precious cargo, yung sa ibabaw, yung lalaki, yan ay pangalawa lamang siya na importante. Okay, at sabi ng lalaki sa ibabaw, meron akong
kapartner na babaeng turtle at siya ay nasa ilalim ko. Meaning to say, importante ang babaeng turtle. So ang turtle na babae, ito yung tinatago niya na treasure. Itong turtle na lalaki ngayon, mamaya guys atin to i-decode. Dalawang paraan pa rin ito, kasi ang mga nguso or mga beak or mga tuka ng turtle or ibon, nagtuturo din kasi yan ng direksyon. At kung yung mata ay magandang pagkagawa ng mata, pwedeng ang mata rin ang pointer, or itong parang may V dito at saka may dot. Okay, so mga magandang palatandaan ito. Mamaya gagawa ako ng drawing at doon natin i-decode kung saan posibleng matagpuan ang nakabaon. Ito yung sketch map niya at mamaya atin ito pagandahin, i-drawing ko ito muli. Andito yung sabi niya snail. So, wala kasi sa treasure books ang snail. Merong turtle, ibon na may tuka, pawikan, mga ganyan na amphibian. Pero yung snail ay kamukha lang siguro ng snail yan. Pero yan ay sa tingin ko ay dalawang pawikan na nakapatong, babae sa baba, lalaki sa ibabaw. At maganda ang mga markers dito. Merong heart, nandito yung V, merong mata. Okay, mamaya atin yan tatalakayin ang mata na yan. At merong letter C, which means there is a treasure in the rock. Okay, at itong mga butas dito ay ang iba niyan ay natural pattern na lamang. Maliban kung merong mga kasama yan na mga arrow, kanji symbols, or even litra. Pag merong mga kasamang ganyan, ang makikita nyo ng mga butas, yan ay mga man-made. Okay, kasi pag creek, ang daming butas sa creek ng mga bato, binubutas kasi yan ng ulan, ng baha, ng tubig, at iba pang mga organismo na nandyan sa creek, sa tubig. Okay guys, handali lamang, ako yung magagawa pa ng drawing ng ganitong sketch. Okay guys, tapos na ako sa aking drawing. Andito na. At dito ay nakita ko na ito pala ay ibon. Di ba kung magmating or magtalik ang mga ibon tsaka manok ay kapareho sila na kumakagat sa ulo ng or sa liig ng ibon. Kaya sa palagay ko ito ay mga ibon. Wala namang treasure marker na manok, merong ibon. Ang ibon, ang kahulugan ng ibon, kung yan ay nangitlog na, ang item ay ito yung kanyang unang pag-decode sa ibon guys. Ang item ay dito siya nangitlog sa kanyang tiyan sa baba ng bato na yan. Sa palagay ko ito ay maliit na pangpang or mababaw na pangpang lamang. Kaya maganda tingnan dito guys sa baba ng ibon. Kung narinig nyo, mayroong ang ibon sa bintana nitong aking studio. Siguro narinig ang kwento ko sa ibon. Sabi niya, oo, ibon nga. Baka maswerte na tayo dito guys. Tumutunog ang totoong ibon. Ayan, tumutunog siya. Confirm niya na ibon nga. Okay, so ang unang pag-decode ng ibon is kung nangitlog yan, ang itlog yan ang gold. So dito lang ang gold sa baba niya. So hukayin nyo lang ng paganyan, pailalim na hukay ang tiyan. Okay, so dito lang natin tingnan guys sa tiyan ng ibon. Kung sabihin natin yan ay pugad, di ba, kung nandito yung ibon sa ibabaw ng pugad, ayan, kung ito'y ibon, so ang kanyang mga itlog ay nandito lang. So sa baba mismo ng ibon ang unang pag-decode natin.
ng treasure tungkol sa ibon. Okay, ngayon ang pangalawang pag-decode ng treasure sa ibon na marker ay tingnan yung kanyang tuka. Okay, yung kanyang beak. Ayan. Ang kanilang mga tuka ay pareho ang direksyon na papunta dito sa baba. Itong isa ay ganun din papunta dito. Ngayon, meron akong nakita dito sa baba na bato. Ito na bato, letter C, kasi parang pangpang to sa tingin ko. Nasa baba ang ibang bato. Itong C na merong dot sa gitna, guys, that is treasure enclosed in the track. Kung malaking bato yan, itong bato na ito, kung ito'y malaki na bato, ang C na may dot ay treasure inside the rock, or dahil sa meron siyang isang dot pa rito, meaning nasa baba. Okay, kung wala sa loob ng bato, basagin nyo ang bato, guys, biyakin nyo. Kung wala dyan, ay dito kayo maghukay sa baba niya. Okay, at pag mayroong bato na nakatakip sa treasure, mababaw lang ang mga treasures na tinatakipan ng bato. Nasa 1 meter to 2 meters lang yan. Pag nakuha nyo o tinanggal nyo itong bato na may C, pagkatapos biyakin, tapos walang laman, patuloy kayo dito sa baba ng hanggang 2 meters lamang ang hukay. Okay, so yun ang ating pangalawang pag-decode ng treasure kung saan nakalagay sa marker ng mga ibon. Okay, so confirmation. Merong confirmation dito, guys. Itong sa nguso o sa sungo ng isang ibon sa baba, yung pinatungan na ibon, ay merong letter V. Kanina nakita ko sa picture. At ang letter V ay yan ay arrowhead at 5 meters. So kung sakali na ang bato na ito ay 5 meters distance galing sa ibon, well, ito na yung sinasabi niya na tuka, pointer, may letter V pa, dalawa ang nagturo. Itong letter B saka yung tuka niya, ang tinuturo ay ang bato na may letter C sa baba. Okay, at kung hindi man, kung nagkamali lang kayo, guys, sa pagdrawing ng posisyon ng bato, kung wala sa bato na may letter C, baka mayroong katabi diyan na bato na direkta mismo doon sa tuka, or kung saan nakaturo yung tuka ng dalawang ibon, baka yung bato na katabi ng letter C kung meron man. Pero kung nag-iisa yung bato na letter C, well, yan na yung hinahanap natin. So sa palagay ko, guys, ay mayroong at least dalawa na nakabaon na item dito. Okay, so maswerte na, magandang balita to. Isa yung dito. Okay, kung wala dyan, dito sa Kian. So isang treasure digging spot itong sa ibon, guys. Ngayon, merong isa pa dito na nakita ko. Okay, at ito'y tinuturo ng letter V. Ang V na yan ay mayroong isang pakpak lamang. At ang pakpak ay pwedeng pointer yan. At ang V ay yung dulo niya mismo ay pointer din yan. Depende kasi yan sa mga posisyon ng bato. Ngayon, kung mayroong mga bato dito na mayroong mga marka, itong kanyang pakpak ang pointer. Ngayon walang bato dyan, meaning ang itong mahaba na line ng V or pakpak ng V ay hindi yan ang pointer, kundi itong dulo mismo ng V. Ang tinuturo niya ay turtle. Ngayon, sabi ng turtle ay wala sa akin, nasa harap ko. Ano bang nandyan sa harap ng turtle? Itong V, guys, para ma-confirm natin yan, balik tayo sa letter V. 5 meters distance yan. Ang tinuturo niya ay 5 meters. So sa 5 meters,
Baka itong turtle ang 5 meters. So yan ang tinuturo niya. Pero malamang walang treasure dito kasi nandito ang heart. So sabi ng turtle ay i-check nyo yung heart na yan. Nandyan sa kanya kasi meron dot sa gitna. Okay, ang heart guys na may dot or butas sa gitna, yan ay zero in treasures. Meaning diyan ka na, diyan na mismo. Yan ay sa gitna nga, sa gitna niya, kaya kung wala sa bato, nandyan sa baba ng heart. Dito sa below or under the rock na mayroong carving na heart, kung talagang malaking heart yan na carving, ang treasure ay nandyan talaga. Kasi pag maliliit na heart, malayo ang treasure pag maliliit lamang na heart. Ang maliliit na heart ay direksyon lamang, ngunit ang malalaking heart na carving, tapos meron pa yung butas, yan ay sure ball na. Yan ay, sinasabi nga nila yan na treasure on the spot, jackpot. Jackpot treasure sign yan. So, dalawa lang ang pwedeng hukayin dito guys na portion sa heart. Isa yung sa baba niya, directamente, sabi sa Spanish, direct down below. At kung wala dyan ay dito sa front, kung saan nakaturo ang kanyang tulis ng heart ay dito. Yan din ang tinuturo ng turtle na portion. So 2 meters test dig sa harap ng heart at sa baba ng heart, ganun din. Okay, so dalawang treasure ang sa tingin ko ay nandito guys sa inyong treasure site. Pangalawa itong sa heart, una yung sa ibon. Ngayon, ano ba itong mga mata dito guys? Ito mayroong cyclope, isang mata lang yan. Yan ay ang tinitingnan niya ay itong ibon. Tingnan nyo guys kung saan nakatingin yung ibon. Nagtad itong isang mata kung saan nakatingin to, sigurado ako sa ibon niya nakatingin. At kung dito naman niya nakatingin, pagdating mo sa bato na ito, ang sabi lang ng bato na yan ay treasure on the spot. Merong treasure dyan sa palibot niya. Wala sa kanyang baba, ngunit nandyan sa gilid or sa front niya. Ngayon, ang nandyan sa front niya ay itong ibon lang at saka yung letter C na bato. Kaya tama tayo na check natin ang ibon sa baba at ang letter C sa loob ng bato at sa baba niya. Kasi yan ang sinasabi at tinuturo nitong dalawang bato rito. Okay, at para ma-sure tayo guys, kumuha kayo ng maso or martilyo, pukpukin nyo itong mga maliliit na ibon dito. Baka merong palaman yan. Okay, bago tayo itong maghukay, ang unang gawin para hindi tayo mapapagod kaagad ay yung palaging pukpukin ang bato ng dala-dala kayo ng maso na maliit or martilyo na malaki. Okay, at unahin nyo itong bilog. Bakit ko nasabi guys na bilog yan ang bato? Kasi yan ay tinuturo ng mga puwit ng ibon. Ang mga puwit niya ay nandyan. Bakang sabi niya meron kaming itlog na malaki sa likod, tingnan nyo. O pag wala dito sa kanyang tiyan at sa kanyang tuka, pwede rin ang tail or puwit ng ibon kasi matulis yan. Yan ang pointer at ang tinuturo. Magtaka kayo bakit merong malaking bato na bilog sa likod ng ibon. Kasi yan ay nagsymbolize ng itlog. Yan ay bilog. Yan ay itlog. At kung wala talaga, wala kayong makuha sa heart, wala kayong makuha dito guys. Wala kayong makuha dyan sa ibon. Walang makuha sa letter C, so X na ito. Walang nakuha sa heart, X na rin ito. Walang nakuha sa baba ng ibon, X na rin ito. At wala rin sa ibon, so X na yan. Ngayon, ang tanging pag-asa natin ay ito na lang. Ang nag-symbolize ng itlog ng mga ibon. So related pa rin yan sa ibon kasi itlog. Bilog daw yan na bato na malaki. Kaya pukpukin ng maso, martilyohin,
At kung tutunog yan na hollow ang tunog, kaya mag-practice kayo guys sa pagpukpok ng maso sa mga bato. Pakinggan nyo yung tunog. Yung solid ay high pitch yun. Maiksi lang ang tunog, ang duration ng solid rock. Pero yung hollow rock ay parang kumpara natin yan sa septic tank. Pag kinatok natin ang septic tank, meron siyang tunog na medyo mahaba-haba ang duration kumpara sa solid rock. Kaya ito ang ating last resort. Itong bato na bilog. Okay guys, sana ay matagpuan na natin ang ating hinahanap. At sana naman ako ay nakapagdagdag ng kunting ideya o kaalaman para yan ay inyo na rin idagdag sa inyong sariling analysis sa inyong treasure site. Maraming salamat sa inyong panonood. Please subscribe and share our videos. And may the fortune be with you. Ciao for now.